Hi everyone, good day. My name is Angeline Tinodado, together with my partner Jessela J. Abapo. So for today's video, we will going to have a video tutorial on how to make a data manipulation using Microsoft Excel. So keep watching and enjoy learning. So una natin gagawin ay pinutin ang Excel. Pagkatapos ay ang una nating ilalagay dito sa A na column ay number. Yan. Tapos pindutin ang kabilang linya. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan, number. So, sa susunod na column ay ang name ng ating data na na-collect. So, for example, Gerald, Angeline, dali lang, Angeline, tapos, Ira, sunod, Mary, Eve, Christy, Daniel, kailangan ng L pala, Daniel, James, June, at Ella. So, sa susunod na column naman, itong letter C ay gender. Lagyan natin ang gender nila. So, si Giraffe ay male. Lagyan natin male. Si Angeline ay female. Ito, female. Si Ira ay female. Si Mary ay female. Si Eve ay female. Si Christy ay female. 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 Daniel ay male. James ay male. Si June ay male. At si Ella ay female. So, tapos na itong gender na column. Sa column D naman ay kanilang age. So, for example, si Giraffe ay ang kanyang... So, for example, si Giraffe ay 21 years old. Si Angeline ay 21. Si Ira, 22, 23, 5, 26. So, depende sa na-collect mo na data. So, itong nilagay ko dito ay example lang ito. Okay? 24. Sa susunod naman ay dito sa E na column ay income. So, ang income nila ay hindi tataas sa 5,000. So, ang income ni Giraffe ay So, tapos na tayo dyan, no? So, kung gusto mo ay atin siyang i-highlight. I-highlight natin lahat at piliin natin itong center dahil hindi siya kaaya-ayang tignan kapag ganyan ang kanyang itsura. Hindi naka-align. So, ganyan. So, gusto ko na kulayan ito na part. So, ating i-highlight. Ilo-long press lang natin. Pagkatapos ay pindutin natin tong fill color. Gusto ko color nito ay color yellow. So, ganyan lang kasimple kung paano kulayan. So, sa susunod nating gagawin ay i-highlight natin ito, ang income.
income. Pagkatapos, pindutin itong conditional formatting. Select ang highlight cell rules and then select greater than. So, ang ating income ay 3K. So, pipili tayo. Pwede kang pumili ng kulay na gusto mo. So, sa akin ay gusto ko ng color green. Okay. So, automatic na yan na mag-highlight yung pinili mo na income number. So, dito na tayo sa susunod na table. Pindutin lang natin, i-long press lang natin H. Dito. Tapos, lagyan natin ng data analysis. Pagkatapos, next ito ay sum of income. Sunod naman ay income average. Pagkatapos ay minimum age. Tapos ay maximum age. Tapos ay count male. Sunod naman ay count female. So, pagkatapos niya, nakakulay na siya dito. Gusto ko ang kulay nito ay same process lang din. Kulay ito. Okay. So, dito na tayo sa sum of income. Pindutin lang natin itong, lagyan natin ng equal sign. Pagkatapos, ilagay natin sum. Tapos, open parentheses. Long press these numbers to have a automatic sum. Tapos, enter. Ngayon na. Nakuha na natin yung total ng income natin. Ganun lang kadali gawin. Pagkatapos, ang ating income average ay 3K. Ang ating minimum age ay 21. Ang ating maximum age ay 26. Okay. So, bibilangin natin kung magkano ang ating male, ay magkano. Ilang male ang nandito sa ating data? So, 4. Ang female naman ay 6. So, lalagyan natin yung income average natin ng rich dito sa kabilang column. So, kukulayan natin ito. Gusto ko ito ay kulay. Sandali lang. Dito dayon. Ay, dito dayon. Dito, again. Gusto ko ang kulay nito ay yan. Tapos, itong rich ay kulay. Yan. So, tapos na tayo sa ating pangalawang table. So, sa ating pangatlong table, no, ay kukuha tayo ng graph. Gagawa tayo ng automatic graph. So, paano gawin ang graph? Manoorin nyo. Ganito lang kasimple. Paano gagawin ang graph? I-highlight, excuse me, i-highlight natin ito lahat. Hindi kasali yung number at saka itong title. Pupunta tayo sa insert, tapos pindutin natin yung line. Tapos select itong stacked line with markers. So, ayan, ganun lang kadali. Paliitin muna natin. Pagkatapos, lagay natin. Paliitin muna natin siya ng konti. Parang malaki lang. So, yan ang ating pangatlong
Yan ang ating pangatlong table. So proceed na tayo sa pang-apat natin na table. So gagawa tayo ng pivot table dito. So ating gagawin lamang ay highlight natin ito. Pagkatapos ay highlight natin lahat. Pagkatapos ay click insert, pagkatapos pindutin itong pivot table. Piliin ang OK. Pagkatapos ay itong gender, drag down lang natin. Lalagay natin sa row labels. Pagkatapos, ito namang name, i-drag down lang natin. Ilo-long press lang natin ang mouse. Pagkatapos, i-point out natin dito ang ating mouse. Ganyan lang kadali. Sa susunod naman ay ganun lang din ang proseso na gagawin. Gender, i-drag down natin, long press. Pagkatapos, ilagay natin dito sa values. Pagkatapos, itong age, drag down, tapos lagay sa values. Ganyan lang kadali. Pagkatapos ay pindutin itong arrow na sa sum of age, pindutin natin. Pagkatapos ay piliin natin itong value field settings. Ang pipiliin natin ay maximum sa ating age. Click OK. Pagkatapos ay kukunin ulit natin itong age. Same process lang din, drag down, lagay sa values. Pagkatapos, click natin itong arrow. Click ang arrow, pagkatapos same process lang din, tulad ng ginawa natin kanina. Value field settings. Pagkatapos, pipiliin natin ngayon ang minimum. Dahil kanina ay pinili natin ang max, ngayon minimum naman. Click OK. Pagkatapos ay kunin natin ang income, drag down, long press, lagyan natin sa values. Tapos pindutin ang click arrow, tapos piliin ang value field settings. Piliin natin ang max. Click OK. So tapos na ang ating pang-apat na ginawang table. So ito ang first table, second table, and third table, and then this is the last table. So ito na ang ating final product sa ating ginawa na data manipulation. Salamat sa panonood! Sana may natutunan kayo sa aming video tutorial. Bye-bye!